will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Yes, Panginoon. We belong to you, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, narito po kami, Panginoon, upang sambahin kayo, purihin kayo, pasalamatan, Panginoon, sa nagdaan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Sa isang linggo, Panginoon, na sinamahan niyo po kami, Panginoon. Iningatan niyo po kami, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, ang panalangin namin ito at ang pag-aawitan, Panginoon, na pagsamba, Panginoon, magbigay ng kagalakan sa inyo, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, puspusin niyo, Panginoon. At tinataas namin, Panginoon, ang pagsambang ito. Tinataas din namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na wala pa dito, Panginoon. Ingatan niyo sila sa pagpunta dito, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, tinataas namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, magbigay sa inyo ng kagalakan at kapurihan. At muli, pinagkakatiwala namin ang bawat isa. Tinataas namin ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Natin yung ating mga sarili sa paghandog ng ating awitin na pagsamba, pagpupuri sa ating Diyos na buhay. No? At ang awitin po natin ito ay akuin natin, ano, na tayo talaga ay tinawag, no? Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, no? Na tayo ay sinurrender ang buhay natin sa Kanya. No? Sige po, awitin po nito bilang ating personal prayer sa ating Diyos. He was forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. And I am yours. I am yours. Surrender wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Yes, Lord, now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This I
stand forever in your mighty hand, living in your promise, written on my heart. And now surrendered wholly to you. You set me in your promise, calling me your own. Now I belong to you. Lord, I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. Yes, Lord, in your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. Yes, in your name I belong to you. Lord, I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Belong to you. I belong to you. Patuloy po tayo sa pag-worship sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi po sa kanta, Spirit lead us. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, lead us in worshiping the Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, for giving us the strength, Lord, to worship you, Panginoon. Heavenly Father, kami po ay tumatayo, nagpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan dahil ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon. Heavenly Father, sa laban ng buhay na ito, Panginoon, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kulang ang aming lakas, kulang, Panginoon, yung aming buhay, kulang, Panginoon, yung aming finances, Heavenly Father. Pero Lord, dahil tinatanaw namin kayo bilang aming nabubuhay na pag-asa, Heavenly Father, we pray. Dinadalangin namin, Panginoon. Tinatawag namin ang iyong pangalan, Panginoon. When we are in the waters, Heavenly Father, we continue to claim, Lord, that we are yours, Panginoon. Dahil inuna mo kaming mahalin, Panginoon. Lord, inuna mo kaming mahalin, Panginoon, that you have died on the cross, Heavenly Father, for our sins, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi po kayo nag-atubili, Panginoon, hindi kayo tumanggi, Heavenly Father.
para sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, pinupuri namin ang iyong pangalan. Lord, as we sing, Heavenly Father, that we will walk upon the waves, Panginoon. Kami ay lalakad patungo sa iyo, Panginoon. Patuloy kang magpakilala, patuloy mo, Panginoon, that you open up, Heavenly Father, our eyes to see, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon, na kahit kailan, Lord, ay hindi, Panginoon, mapapalitan ng kahit na anuman, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Ang lahat ng pagpupuring ito, Panginoon, ang aming buhay, ang aming boses, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Mga taga-Roma chapter 8 verse 23 to 25. At hindi lamang ang sangnilikha kundi tayong tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din na habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nilikhanan niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Magandang umaga ng linggong pagsamba sa bawat isa sa atin. Morning. Buksan natin ang ating Bible sa Book of Romans, chapter 5, katulad nga po ng binasa kanina. Sabi po rito, 1 to 11, ang mga bunga ng pagpapaulang sala. Yaman, napalawang sala tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasan natin ang kagandaang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito ay nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga ahas na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinapadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na't tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap niya na tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo, nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, patuloy o Diyos na kami ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay sa buong linggo na pinagdaanan ng iyong mga anak. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon.
at naroon palagi ang iyong patuloy na paggabay sa bawat isa, sapagkat itinuring mo nga po kaming mga anak. Salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan sa pagsamba namin ngayong araw, sa patuloy at patuloy na pagsamba ng iyong mga anak. Lalong-lalo na, O Diyos, sa mga salita mong ito naming pagbubulayan, hiniling namin na patuloy mo kaming bigyan, Lord, ng malawak na pangunawa. Hayaan mo, O Diyos, na matugunan ang pangailangan ng aming mga puso. Patuloy mo kaming pagpalain, O Diyos, sa umagang ito. At sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So ang pinaka-topic po natin o pinaka-tema ay Hope in Christ. Napakasarap na isipin na meron tayong pag-asa kay Kristo. Meron lamang pa akong isang tanong, saan matatagpuan o masusumpungan ang pag-asa? Sabi ng iba, sa kapwa. Sabi naman ng iba ay sa sariling pagsisikap. Ngunit, ang tunay na pag-asa ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Siya lamang po yung tanging pag-asa. Dito nga po, ang pag-asa sa Panginoong Diyos ay walang halong lumbay. Tandaan natin palagi, walang kalungkutan, kundi ito yung damdamin na nagpapasigla sa ating buhay araw-araw. Yun po yung pag-asa. Kasi once na ikaw ay may lumbay, parang yung hope ay nabawasan. Katulad na rin po yung faith. Pagkay mayroon lumbay, hindi sakto yung pananampalataya na meron ka. Kaya tandaan natin lagi na kay Kristo matatagpuan ang pag-asa. Ibig sabihin nito ay damdamin na magiging maayos ang lahat ng bagay. Siyempre, narin yung hope mo, yung pakiramdam mo, alam mo ayos ang lahat ng bagay. Kapag umaasa tayo na tayo ay maasam ng may hangarin at makatuwiran pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung pag-asa. Ang pag-asa ng mga Kristiyano ay naguugat sa pananampalataya at sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun po yung pag-asa at yun po yung pananampalataya. Di po ba? Ang pag-asa ay naguugat sa pananampalataya at sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi nga po dito sa Galatians chapter 5 verse 5, ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Biruin po niyo yun, mga minamahal, aariin tayong matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yung Holy Spirit mismo ng ating Panginoong Diyos ang siyang maglalagay sa bawat puso natin at aariin niya tayong ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng pag-asa sa buhay ng tao ay mahalaga sapagkat ito ang nagpapatuloy sa ating buhay habang buhay. Kaya nga po yung hope, hindi lang temporary, forever siya. Habang nabubuhay ka,
yung pag-asa na yan na ating inalasan kay Jesus habang buhay. Kaya napakasarap yung may pag-asa. Ang pag-asa ay kay Jesus lang. Sa Kanya lamang natin masusumpungan ang pag-asa. Ang totoong buhay na nakaugnay sa Panginoong Hesus ay may magandang loob at may hangarin na maranasan ang kalulatian ni Kristo. Yun po, yun napakaganda. Meron hangarin na maranasan ang kalulatian ng ating Panginoon. Kaya nga po yung kagandaan loob yun yung mga paraan, yun yung mga hakbang para maranasan natin yung kalulatian ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa totoo lang hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dahil sa mga pagsubok at paghihirap, ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang kahulugan ng totoong buhay. Yun po yung pag-asa. Kaya nga po, sa ating ngayong umaga, dito sa ating binasa, ay nagpapahayag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Doon sa 1 and 3, makakasama niya tayo sa Kanyang kalwalhatian. He will be with us in His glory. Makakasama niya tayo sa Kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, naroon yung pangako ng Panginoon. Kahit na ikaw tumanggi, kahit na ikaw ay aayaw pa, ang sabi ng Panginoon, makakasama niya tayo sa Kanyang kalwalhatian. Kaya makikita po natin dito ang mabiyayang paraan ng Diyos upang makasama tayo sa Kanyang kalwalhatian ay sa pagpapawalang sala sa ating kasalanan. Ibig sabihin, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun po yung requirements, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan sapagkat makakasama niya tayo sa Kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Kaya nga po, kahit anong dami ng kasalanan na hindi mo pa naisusuko sa Panginoon, tandaan natin palagi sa pamamagitan ng pananalig mo sa Kanya, mapapawalang sala niya at mapapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos, di po ba? Napakabuti niya at mahabagin siya at pinapatawad niya ang ating kasalanan. At dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya, mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kapanatagan. Ibig sabihin, wala nang takot. Nandun na yung peace of mind. Kung tayo ay napatawad at nagkaroon na ng pananalig sa ating Panginoon, meron na po tayong kapanatagan. Ngayon, kapag humarap tayo sa Panginoon, ano yung pwede niyang sabihin? Pag humarap tayo sa Panginoon, hindi niya tatanungin kung ilang taon ka na naglilingkod sa Panginoon. Hindi niya tatanungin kung ano na ang mga nagawa mo sa Kanya. Ngunit ang nakikita niya sa bawat isa sa atin, yung glory ni Jesus. Yung kalwalhatian ng ating Panginoon. Yun po yung nakikita niya sa bawat isa sa atin. Kaya lagi natin alalahanin sa ating buhay, pag tayo humarap, malinis na lahat dahil tayo
ay sumampalataya na kay Jesus. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan, meron tayong karapatan na humarap sa harapan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan niya, natatamasa natin ang kagandaan loob ng Diyos. Ang kagandaan loob na ating natatamasa ngayon. Alam niyo po ba kung ano yung kagandaan loob na natatamasa ng kanyang anak ngayon? Una, kabanalan. Pag naroon ka sa kaluwalhatian ng Diyos, ang kagandaan loob na nakikita niya sa bawat isa sa atin, kabanalan. Pangalawa, kalinisan ng puso. Pangatlo, katapatan. At ang pang-apat ay kababaang loob. Yun po yung kagandaan loob na nasa atin. Na yun ang dapat natin buhay. Mga minamahal, yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagagalak tayo sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Saan? Doon sa kanan ng Diyos, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Nagagalak tayo sa ating pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po dun sa Romans 8:18, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi na maihambing sa kaluwalhatiang sa atin. Kaya nga po yung pagtitiis, napakahalaga. Minsan, madali tayong mainis, madali tayong magalit. Dapat alam natin yung buhay. Sapagkat ito yung buhay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Pangalawa, kay Kristo ay walang kabiguan. In Christ, there is no failure. Wala pong kabiguan kay Jesus. Sa verse 5 po yun. Totoong hindi tayo mabibigo dahil sa ating pag-asa ang Panginoong Yesus. Minsan, sa pananaw ng mga tao, sa mga pangarap mo, ay hindi ka na mabibigo. Yun yung pananaw ng tao. Minsan naman, mas malala ang dulot ng kabiguan sa tao. Yun ang nangyayari sa buhay sa ating panahon ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Umaasa tayo na meron na tayong trabaho. Makakapasok na tayo. Pero hindi naman pala. May mga kaibigan tayo na pinagtitiwalaan tayo. Pero binibigo tayo. Ang kasintahan na sinasabi mong siya na yung forever, pero hindi naman pala magkakatuluyan. Minsan, malala po yung dulot ng kabiguan. Gayunpaman, ipinapaalam sa atin ng salita ng Diyos
na makakasumpong tayo ng pag-asa sa Diyos sa kabila ng kabiguan. Sinabi ni Apostol Pablo, dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natuto tayong magtiis. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Totoo po yun. Sa pagtitiis ng mga anak niya ay nagpapabuti sa atin. At kung mabuti ang ating pagkatao, ay may pag-asa po tayong makakabahagi sa kanyang kadakilaan. Kaya mahalaga po yung pagtitiis. Mahalaga ang pag-asa. Sabi sa Romans 5:5, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay binihos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa bawat isa. Kaya nga po hindi niya pinagkaite. Pag-akyat ng Panginoong Hesus, sinugo niya ang banal na Espiritu. Tandaan natin palagi na ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu ng libre. Walang bayad. Upang meron tayong kaagapay. Upang meron tayong mga aliw. Upang meron tayong tagapagtanggol. Upang meron tutulong sa bawat isa sa atin. Kaya dapat, kung ang ating pananampalataya at pag-asa ay nakaangkla kay Kristo sa kanyang mga turo, utos, pangako, makakaasa tayo ng isang bagay na tiyak. May aasan tayo bilang kanyang anak na walang kabiguan sa Panginoon. So, tandaan natin lagi na sa Diyos, na sa Panginoong Hesus ay walang kabiguan. Pangatlo po, 6-9, ang Diyos ay nagmapagmahal sa atin bilang anak niya. God loves us as children. Ang Diyos ay mapagmahal sa atin bilang kanyang anak. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Alam niyo po ba na mahal ng Diyos ang lahat ng tao? Wala siyang itinatangi maliban ng tao ay magbalik loob sa Kanya. Kaya napakalaga po yung pagbabalik loob. Dito sa mundo, sa Pilipinas, marami pa ang tao, mga tao, na hindi pa nagsisibalik loob. Kaya lalahanin natin palagi na ang Diyos ay mapagmahal. Nangangahulugan na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Nung una po, may pananabik tayo na at may kauhawan sa salita. Ngunit itinuring pa rin tayong mahina sa pananampalataya. Siyempre, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin matibay. Alam niyo po ba na ang dahilan ng pagiging mahina, nadadaig pa rin tayo sa mga pagsubok.
wala pa rin, ibig sabihin, walang matibay na pundasyon kay Jesus. Pabago-bago ang isip, parang alon na itinataboy ng hangin kahit saan. Yun po yung dahilan kung bakit itinuring tayo ng Diyos noon na mahihina pa. Ngunit ngayon, ang Diyos ang naglalagay sa ating puso ng kapangyarihan, ng katatagan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuting tao. Sa panahon po talaga, wala naman talagang makapag-alay ng buhay. Kung meron man taong mangahas, para sa sarili lang po yun. Ang credit para sa kanyang sarili. Tayo, tao lang, di po ba? Kasalanan. Walang karapatan para mag-alay ng buhay sa isang taong matuwid. Alam niyo po ba na ang makapag-aalay ng kanyang buhay, si Jesus lang. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus lang ang may karapatan mag-alay ng buhay dahil siya'y matuwid at wala siyang kasalanan. Hello? Wala siyang kasalanan. Siya lamang po nang may karapatan na mag-alay para sa atin. Si Jesus. Ngunit, sabi sa verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya nga po si Jesus talaga ang susi ng lahat ng bagay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay ang Panginoong Jesus. Nangangahulugan na mahal ng Diyos ang lahat ng tao at wala siyang itinatangi. Wala siyang pinipili. At hindi siya nagkakait. Ganyan ang Diyos. Kaya nga po sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kaya nga po, siya lamang po yung pag-asa. Siya lang yung kaligtasan. Sa Kanya lang masusumpungan ng kaligtasan. Sabi nga po sa Bible, ang Kanyang pangalan lamang ang nasa silong ng langit na siyang ikaliligtas ng tao. Napakalaga sa atin ang pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 9, at ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, lalo nang maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Pinatunayan na siya ang makapagliligtas. Tandaan natin palagi na ang ebidensya ng pagliligtas sa atin ng Diyos ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun po yung ebidensya ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Yun po yung assurance, yung dugo ni Kristo.
Yun po yung assurance ng kaligtasan, salvation. Yung dugo. Na dumanak sa cross para sa atin lahat. Para sa iyo at sa akin. Yun po yung ebidensya na hindi na tayo mapaparusahan. Kasi ang hirap maparusahan, di po ba? Walang hanggang kaparusahan. Forever. At meron din walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Forever. Kaya nga po, ito yung privilege sa atin na dapat natin panghawakan yung pagkatubos ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal na mahal niya tayo. Huwag tayong mahiya sa Panginoon. Minsan yung iba nga hindi nagsisimba kasi nahiya raw sila sa kapwa. Dapat hindi tayo nahiya sa kapwa eh. Nahiya tayo sa Panginoon kasi alam niya yung buhay natin. Sabi sa verse, sa pang-apat na po tayo, itinuring niya tayong kaibigan. He considered us friends. Tinuring niya tayong mga kaibigan. Dati tayong mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap niya na tayong kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't, tiyak ang pagkakaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesus ang dahilan ng pagkakaibigan natin at ng Diyos? Siya po yung reason kung bakit tayo kaibigan ng ating Panginoon. Kasi yun yung tawag na binago na tayo. Nakipag-isa na tayo kay Kristo. Yun yung dahilan. Kaya tayo, si Jesus, ang dahilan ng pagiging magkaibigan natin at ng Diyos. Kung tunay na kaibigan tayo ng Panginoon, talikuran na po natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Talikuran na po natin yon. Ang Panginoong Yesus ang dahilan ng pakikipagkasundo natin sa Diyos. Siya pa rin yung dahilan. Kasi dati, yung tao nakahiwalay. Ang tao sa kaliwa, makasalanan. Ang Diyos naman, banal. Kumbaga sa kanan, ang Diyos ay banal. Ngunit nung mamatay si Kristo ang naging tulay para sa isang pagkikipagkasundo sa Diyos at sa tao. Kaya lagi natin alalahanin na sa Kanyang kaligtasan, na sa Kanya yung pag-asa. Tandaan natin palagi yun. Napakadakila ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Yesus ang dahilan ng ating kaligtasan na ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Kung tutuusin, sino lang tayo? Di ba? Pero meron tayong halaga. Nilikha ka niya para magpuri. Nilikha ka niya para sumamba. Kaya meron tayong halaga sa Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Bakit niya pinigay ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Sa 11, hindi lamang ito, nagagalak tayo, nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong si Kristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan.
Ang ganda. Kaibigan, anak, di ba? Tagapaglingkod. Marami. Marami siyang tinanggap sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Sa 2 Corinthians 5:18, sa pamamagitan ni Kristo'y ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi naman kakaaway. Pinili niya tayo upang ang iba pang mga tao ay magiging kaibigan din niya. So napakalaga yung pagkakapili ng bawat isa sa atin. Ang gagawin lang natin, mag-share, mag-invite ng mag-invite para magiging kaibigan din niya. Yun lang ang gagawin natin dun sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa bawat isa. Mga kaibigan at mga minamahal, paano ka magiging kaibigan ng Diyos? Bagamat si Jehovah ang pinakamakapangyarihan sa lahat, maaari pa rin na tayong maging kaibigan. Pwede kang maging malapit na kaibigan ng Diyos habang natututunan mo ang Biblia, ang kanyang mga katangian. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat nga po sa iyong kabutihan, kadakilaan, katapatan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kaligtasan. Sapagkat sa Panginoong Yesus namin masusumpungan ng kaligtasan. Salamat po, Diyos, sa iyong kadakilaan sa bawat isa. Purihin ka. Pag-ibayuin mo po kami, Panginoon. In Jesus' name. Amen. In Amen. Mga taga-Roma, Kabanata 15, talata 4 at 13. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kami ay nagpapasalamat sa maraming bagay, lalo na o Diyos sa ibinahagi mo sa bawat isa sa amin na walang ibang pag-asa kundi ang aming Panginoong Yesus. Salamat sa Panginoong Yesus sapagkat sa Kanya masusumpungan ang kaligtasan. At sa aming pag-uwi, O Diyos, hiniling namin ang iyong pag-iingat. Patuloy na ingatan mo ang bawat isa na makarating sa kanya-kanyang mga tahanan na taglay ang pag-iingat mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Sa mga kapatid namin, O Diyos, na may mga karandaman, patuloy din namin silang itinataas na idampi mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang sila man din ay magkamit ng kagalingan na mula sa iyo. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen in Amen. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend the eternity with you.
go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Say, Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. That you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. Now we sing for you always. It's in your presence, God. It's where I wanna stay. Come on. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. And that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you.